Wala pong May kwintas suot yun. yun. May suot yun. Wala pong kwintas po. Meron. Meron. Kitang-kita ng asawa. Kilala siya. Wala pong nagtak ng kwintas po. Ano yung hinila mo sa leg? Ano po, bag po yun, Yormi. Hinihila mo yung bag Opo, inihila ko po, di po matanggal kasi po nakaano po yun. Naka-swing bag siya. Opo. Mm. Wala pong nakuwang kwintas po, Yormi. Meron. Nagsasabi po ako ng totoo, bracelet lang po, sing-sing, tsaka po baril po. Asan na yung baril? Inaabor po ni alias B-Boy po. Yung baril na ginamit mo, asa na? Ayun po, Saan? na-recover na po. Recover na. Magkano lahat ulit yung pinagbentahan nyo doon? Kasi ang sabi, naghatian kayo eh. Opo. Magkano yung nakuha po? Umabot po ng tag 300 po kami. Tag Bali 600 po 300,000 lahat. Ganun po. Saan yung binenta? Si Biboy po yung nagbenta eh. Pagtimbang po ng alahas po, siya na po nag-dispatcha ng alahas po. Pagkatapos yung maibenta, naghiwalay na kayo nung driver ng getaway vehicle nyo. Saan kayo nagpunta? Dumaretso na po ako sa may bundok po, malapit po sa may Pampanga po. Tapos Pagkatapos, po, in-sprayan ko po agad yung motor ko po na kulay puti. Tapos dare-diretso na po ako sa Cabanatuan papunta po San Mateo. bakit ka pa nagtago? Eh, ilang beses na nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Maynila na yun na nga ang nangyari. Nahuli na nga itong kasama niyo po na driver. Bakit Natatakot nagtago? po kasi ako kasi po, nalaman ko po sa Facebook po na pulis po pala yung nadali po namin. Sir, ibig sabihin kung hindi pulis, hindi po kayo matatakot? Hindi po. Anong hindi po? Hindi kayo matatakot o hindi na natatakot kayo kahit na policeman o hindi yung nabiktima niyo po? Hindi po kami natatakot po. Gusto po may alahas. Pero pag pulis po, takot po kami. Kasi po may paglalagyan po kami. Okay. Ma'am, ano po yung inyong naging papel po dito po sa pagtakas ng mga suspect po? Sa kanya lang po. Sumama lang po ako. Kailan kayo sumama, ma'am, nung nalaman niyo po na may nabaril na po sila? Nung ano po, pag uwi niya po ng bahay, sabi niya, pinamin niya po sa akin, nakadisgrasya daw po siya. Pagkatapos po, Ayun po, alis na po kami ng bahay. nabanggit kanina ni Mayor na may anak po kayo. Iniwan niyo po yung anak niyo, sumama po kayo sa kinakasama niyo po. Hindi Tama po, ba? may nag-aalaga po talaga sa anak ko. Pagkatapos, Yung tito ko po kasi gusto nila alagaan yung anak ko. Ngayon po, nasa kanila po. Tapos dinadala-dala po sa bahay, tapos kinukuha ko po. hindi po kayo natakot, ma'am, o nag-alala sa anak niyo? Bakit niyo iniwan? Alam niyo naman na po na may nagawa na hong krimen yung kinakasama niyo. Ano yung nasa isip niyo ng mga panahon na yun, ma'am? Nagsisisi po ba kayo? Opo. Paano na yung mga anak niyo po? Dahil sa nangyari, hindi naman kayo sana kasali doon sa krimen, pero dahil po sa sinamahan niyo po siya, nagtago po, ganito po ang nangyari. Sir, ano po masasabi niyo sa pamilya dahil po sa nangyari? Sa pamilya po ng biktima, lubos ko po pinagsisisihan yung nagawa ko po kay Tata George Capistrano. Hindi ko po inaasahan na ganun po yung mangyayari. Pakailan po namin yung alahas po, hindi po yung buhay. Sana po mapatawad niyo po ako, lubos ko po pinagsisisihan yung nangyayari po. Walang ganun. Balik mo yung buhay. Patawarin mo lang. Sir, saan kayo nahuli mismo ng mga kapulisan natin? Sa may Laguna po, Santa Rosa, Laguna po sa hotel po. Nung nakita niyo po yung mga pulis natin, ano po pumasok sa isip niyo na hindi na kayo umalis? Ginawa ko po, tinaas ko po agad yung kamay ko. Tapos yung sinabi po nila pa, dumapa na po agad ako. Alam Ayun niyo po. na yun na talaga ang pake ng mga pulis natin. Buti hindi ka Pwede naglaban. magtanong? Sa istorya ko lang, paano nahuli to, Mayor? Local police nung nung Ito, probinsya na to. follow up. Sir, Anisete pa, kwento mga unang, paano napunta Sir. sa'yo to? Sir, baka pwede dito tayo sir. Oh. Konting eksena lang para sa istorya lang. Kaya nga, yung mga public information. Hindi, pang ano yan, pang MPD story to eh. Angulo ko sa MPD. Sir, ganito po kasi yun.
Yun nga po sa relentless effort na ginawa po ng Manila Police District sa utos na po ng ating puting mayor. Nagtuloy-tuloy po kami yung painstaking effort po with the help of technical and other human intervention kasi na-locate namin po siya sa series kaya tuloy-tuloy po yung follow-up. Actually, ang talaga i-serve po namin dyan is by yung warrant niya dahil na-file na nga po yung case namin ng robbery with homicide. Ito po, ang nangyari po niyan nung meron na po kaming iniisa-isa ng mga establishment para ma-locate po sila. Lumabas po itong si kinakasama niya. Na which is kakaiba dahil kasi siya lang po yung naka-face mask. Base po sa mga information namin, talagang lumalakad po sila na naka-face mask na dahil public na po sila, figure na po sila. Makikita at makikilala, base na rin po sa panawagan ng ating buting. Kulot eh. Hindi rin po siya sumuko. Unique to. Kaya yun po, nung pumasok ulit siya sa kwarto, inaya niya na po palabas itong si Logie. At yung nga po, paglabas nila, nandiyan na si Logie. Inano naman po, sinabihan siya kung sumuko. Nag-ano naman po siya, nag-voluntary, dumupa na po siya. At hindi daw po siya lalaban. Hindi nalaban. Hindi po. Sir, clarify ko lang, bahay po yung kanilang pinagsistayan? Parang Hotel, siya, sir? hotel po, Inn. inn po. Okay, mga anong oras po ito at kailan mismo, sir? Kanina po may mga Sa madaling picture. araw, in between po siguro ng 4 to 5 a.m. po. Okay. Robbery with homicide po itong kaso nilang dalawa. Yung case po ni Tata George Capistrano, yan po yung robbery with homicide. Okay. Ang sinundan po namin is yung by virtue na po ng warrant of arrest dahil hindi po siya nakakatin ng hearing doon sa Baguio Mga pala, RTC. before we continue, si Cesar Pakisuyo, tawagan si Major Magalong. Pa-inform na si Mayor Magalong na yung isa sa suspect doon sa incident sa Branch 3. Nandito na kami. Cesar, pa-inform lang si Major Magalong. So sir, may nakuha kayong gamit nung nahuli niyo siya? Pero po, hindi naman po siya nalaban. Sa tingin nga po namin, kaya tulad nga po na sinasabi ng mga information na armed and dangerous siya. Totoo nga. Kaya nung nagkatutukan na po, nag-hit naman po siya, dumapa. Anong klaseng baril, Colonel? Initially po, ito is parang pistol. Pistol? Isa-subject po natin yan sa ballistic examination para po ma-determine kung mag-match po yan doon sa mga ginamit na doon kay Tata George Capistrano. Bali, ilang taon nyo nang ginagawa pa? Kailan kayo nagsimula? Suspect. Yung yung pagkatas ko po magtago sa Baguio po, sa Bataan. Kailan yun? Anong 4 na taon? beses na po. Hindi, kailan kayo nagsimula? 2000 po, 24 ganun. 2024. 2025. Ilang taong ka nun nung magsimula ka sa ganyang trabaho? Hindi ko alam kasi po, ngayon po 27 na po ako eh. 27. So simula ngayon, hindi ka pa nakukulong? Hindi ka pa Nakulong na nakukulong? po ako. Kaso ko po puro tep po. Nakaka-yes. Mabababa. Okay, anymore? Ay, sir, wait lang. Yung case niya po, hindi pa pwedeng i-ano sa murder. Kasi diba, sinadya naman talaga niyang baril. Magpasa siguro kami ng may mga witness naman na bago, magpasa kami ng affidavit para ma-amend. Si Mayor? Si Mayor Magalong. Ano? Saglit lang ha. Mayor Magalong. Hi, Mayor. I have good news for you. Yung isang suspect mo dyan na loko-loko, taga Maynila. Nadali na namin. May warrant to sa Branch 3 ng Baguio. In-update lang kita. Tapos, ipaprocess lang namin. Tapos, at least, send our regards to the victim that, we're happy to be of service to people of Baguio. Mag-iingat ka, ha? Thank you. Okay, sige, bye-bye. At least alam niya na kasi may interest din ng Baguio sa kanya eh. Marami may interest dito actually. Yun yung visa ng pagmamanat pa sa kanya, nagpatuldok yun dahil marami siyang standing warrant eh. Anyway, I feel bad for them but
I think it's more than anything else, the justice that the family deserve, yung mga biktima nila, at yung mga nakaraan nilang biktima. And of course, yung future, mukhang magiging ano to lalago to, magkakasungay. Magiging dragon to mga to. Kasi kita mo, 23 anyos ka nung unang dumiskarte. Mga 24 po. Mga 24. Yung mga previous nyo bang na-hold up or nararap, ano yung binibenta nyo din? Lahat? Binibenta po. Pinaghahati-hatian nyo Opo, rin? hinahati Ilan kayo po. sa grupo? Regional. 4 po, ganun. Minsan po, kadalasan po, 2 lang po talaga kami. Pero tinuturo ni Vivo, ikaw ang mastermind. Yun po yun. Sino talaga nagplano? Nung sino yung sabing barili mo pa? Ako na po. Ikaw na yun. Yung dito kay... Pero hindi po ako mastermind. Yung kay dito kay Tata George, kanino nyo binenta yung alahas niya? Si B-Boy po na po yung nagbenta nun eh. Pinakita lang Sabi po ni Vivo, ikaw daw may hawak eh. Tapos nga, binawasan mo pa raw ng 200 dahil may utang daw siya sa'yo. Hindi po totoo. Hindi, yun ang sinabi niya rito. Kaya 100,000 na lang Oo, napunta yun sa o. kanya. Kita mo, naalala nila. Yun, hindi naman po papayag ng ganun yung Oh, party lang po exactly. ninyo. Correct. Oh, magkakabukulan. Opo, yun. Hindi, totoo naman, di ba? Hindi uso sa kalsada yung bukulan eh. Suntukan ng abutin nun pagka nagkabukulan. Pero sabi niya, may utang ka raw siya sa'yo ng 200. Inawas mo. Kaya 100 lang daw nakuha niya. Hindi po totoo yun yun. Sino binukulay niya? Hindi ko alam. Basta yun ang sinabi niya rito. Kaya, Nagkabukulan pa. ha? Nagkabukulan pa po sila. Di ba? Narinig niyo naman yung sinabi. Biboy nagsabi dito. Hindi naman ako nagsabi. Ulap daw ng 200 yung... Binigay mo. Sinigil mo kasi siya ng 200. Kaya